Willing naman ako na maglingkod as a prosecution. And I have had some experience in impeachment cases. Well, ano na yan eh, nakasulat na sa bato yan dahil na-impeach na si Vice President Sara ng House of Representatives. Nasa konstitusyon natin, talagang kailangan na ituloy na yung paglitis ng kaso niya sa Senado. Kung maayos ang rules of impeachment trial, madali lang tapusin yun eh. Again, ulitin ko hindi ko sasabihin na sure win pag sila yung nag-take over. Ang sinasabi ko lang, they have a chip on their shoulder. Ibig sabihin, marami silang galit. At pag marami kang galit, mga kababayan, gagawin mo ang lahat, maaganti ka lang. Ngayon, mga kababayan, parang di ba, parang dehado. Kasi yung judge mo, biased na eh. Kumbaga, kung papasok ka sa korte, yung judge mo, may desisyon na. Hindi pa man nag-uumpisa yung litis. So, lugi ka na, talo ka na agad. And siguro, I guess this is one of the failure of the Constitution. Kaya kailangan na natin baguhin yung ating Constitution. Kasi, wala namang iba magdidesisyon eh sa impeachment. Kundi, etong mga senador. Wala nang iba. The Congress acts as the prosecutor and the judge. Ngayon, nahati yung trabaho na yon sa dalawa. Yung trabaho ng prosecutor napunta sa Kamara de Representante. Yung trabaho ng judge napunta sa Senado. And I guess that is one of the failures of the Constitution. Ito yun. Ito yung failure ng Constitution, mga kababayan. Number 1, naghalal tayo ng mga senador na dapat hindi naman nandyan. Pangalawa, nakasulat po sa Constitution na ganito yung sistema. Sana napunta na lang sa Supreme Court yung impeachment, no? Pero kasi kinopya kasi natin yung yung format ng US. Sa US kasi ganito rin. So, it is what it is. So kailangan, aside from the economic charter change, kailangan talaga natin ng palitan ng Constitution. Kailangan na i-update. Nakita na natin yung problema eh. The challenge now is for the prosecutors to be convincing. Alam niyo mga kababayan, ang kumbinsihin dito hindi lamang yung mga judge. Hindi lamang yung mga senator judge. Kailangan din pong kumbinsihin dito tayong lahat taong bayan. Ang problema, nalagasan pa sila ng dalawa. Tapos pinag-usapan natin yung posibilidad na bawasan ka ng dalawa o di magdagdag ka ngayon ng dalawa. Sino yung dadagdag mo? Si Laila de Lima at saka si Chel Jokno. Mga kababayan, etong dalawang to, si Laila de Lima at si Chel Jokno, they have a chip on their shoulders. Si Chel Jokno, alam naman natin, matagal ng anti-Duterte yan. At siya mga kababayan, ang isa sa mga nagtatanggol sa mga biktima ng war on drugs. This person has a chip on their shoulder. Si Attorney Chel Jokno. At nagsalita siya kanina. Anong sinabi niya? Sabi niya, Akbayans Jokno open to join impeach prosecution team versus BP Duterte. Ayan na. Ayan, kagabi lang pinag-uusapan natin. Tinanong kaninang umaga. Ayan, sumagot na. Si Chel Jokno ang isa sa handang pumalit. Oo, ayan. Ito yung interview sa kanya kanina. Ayan, panoorin natin. May impeachment trial na paparating. Kayo ba'y magpipresenta? Hindi naman ako nagsusolicit ng decision. Pero willing naman ako na maglingkod as a prosecution. And I have had some experience in impeachment cases. Ako yung isang naging team leader noong impeachment trial ni dating Pangulong Erap Estrada. Attorney Chel, tingin niyo ho ba ay kailangan matuloy itong impeachment trial na to or ito ay magsisilbi bilang isang distraction dun sa katakot-takot na trabaho na kailangan gawin? Well, ano na yan eh. Nakasulat na sa bato yan dahil na-impeach na si Vice President Sara ng House of Representatives. Nasa konstitusyon natin, talagang kailangan na ituloy na yung paglitis ng kaso niya sa Senado. Pero sa tingin ko kung maayos ang rules of impeachment trial,
madali lang tapusin yun eh. Kung gagawin nila halimbawa yung ginagawa sa mga korte ngayon, na yung direct examination ng witness ay judicial affidavit, hindi na kailangan ng mahabang testimonya. Pag naupo ang isang testigo, diretso na sa cross-examination yon. So within even a number of days lang, matatapos na. Kayang tapusin ng prosecution yung presentation nila. Tama. Same for the defense, kung ganun ang gagawin nilang proseso. Umuo na si Chel Jokno. Paano ba yan? Alam nyo, again, ulitin ko hindi ko sasabihin na sure win pag sila yung nag-take over. Ang sinasabi ko lang, they have a chip on their shoulder. Ibig sabihin, marami silang galit. At pag marami kang galit, mga kababayan, gagawin mo ang lahat, maaganti ka lang. Lalo na to si Laila de Lima. Mga kababayan, simula 2017, sinisiraan na ni Rodrigo Duterte si Laila de Lima. Pinaaresto noong 2019 if I'm not mistaken. Tapos hindi lang siniraan. Oo, ginawan pa ng napakaraming intriga. Nung una, pinagtatanggol pa natin si Rodrigo Duterte dyan. And my records will show it. Oo, kahit balikan nyo yung mga live stream ko noon pa. Kinampihan ko si Rodrigo Duterte dyan. Naniwala ako sa propaganda ni Rodrigo Duterte. Ano ang problema? Bakit nagbago ang isip ko? Sabi sa korte, hindi raw totoo Hindi raw totoo yung kanyang hinabla. Sabi ng korte, 3 kaso yun, mga kababayan. 3 kaso yun, lahat dismissed. Pati yung apela, dismissed. Saan ka palulugar niyan? Simula 2017 hanggang 2023, if I'm not mistaken, nakakulong si Laila de Lima. Tiniis niya yung pahiya, tiniis niya yung pang-iinsulto mula sa Malacanang, mula sa mga vloggers, mula sa taong bayan na sumusuporta kay Rodrigo Duterte. Tiniis na lahat yun. Oo, kaya nga hindi man ako supporter ni Laila de Lima. But I have to respect the guts that she has. Hindi mo matatanggal sa kanya yun, guys, kahit anong sabihin nyo. Si Laila de Lima nagpakulong simula 2017 hanggang 2023. Si Rodrigo Duterte nagtatago sa Pilipinas. Tapos nung inaresto, nung dinala sa dahig, nag-iiyakan yung mga supporter. Trumped up charges daw. O di sabihin na natin karma ni Digong yun. Kung trumped up charges. Pero bakit perfect candidate din itong si Laila de Lima para maging isang prosecutor dito sa impeachment case? Kasi mga kababayan, si Laila de Lima po ay isa sa mga nag-file ng impeachment kay Sara Duterte. Okay na si Laila de Lima? Okay, so kung of course hindi ko rin naman ma-imagine na aayaw si Laila de Lima kasi commissioner pa lang siya ng human rights. Commission on Human Rights. Gigil na siya sa mga Duterte. Motivated sila, gagawin nilang lahat para manalo, syempre. And mga kababayan, dahil motivated silang manalo, masipag din silang kakalkal. Yun yung habol ko. Ako mga kababayan, binanggit ko na nga ito sa aking Facebook. Sabi ko, sige, nisip ko kasi, parang malabo na yung impeachment kasi 12 yung kakampi ni Sara eh. Pero alam nyo, sa mga hearing kasi, lahat ng mga bagay na related sa kaso mo, kakalkalin. Gusto kong makita yung kanilang bank accounts. Sana makakalkal yung bank accounts na yan. Sana siguro naman hindi na maitatanggi ni Martires na kailangan na niyang ilabas ang salin kasi meron ng court. Impeachment court nga lang. Pero may korte na.